Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, amphibious landing at jungle warfare training pinagtuunan ng pansin sa Palawan at Nueva Ecija. Commission on Human Rights nagsimula ng sariling investigasyon sa pagpatay kay Johnny Dayang. COMELEC sinimulan na ang paghahatid ng mga balota para sa halalan 2025 sa Metro Manila. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, pinangunahan ng 3rd Marine Brigade o 3MBDE ng Philippine Marine Corps ang isang malawakang amphibious landing exercise noong Mayo 4, 2025 sa Balabac, Palawan bilang bahagi ng Balikatan 40-25. Layunin ng pagsasanay ang masakop muli ang isang estratehikong isla kabilang ang beachhead operations at pag-rescue sa mga layunin sa loob ng isla. Katuwang rito ang puwersa ng Estados Unidos at Australian Defense Force habang nag-observe ang mga delegado mula Japan at United Kingdom. Patunay ito sa lumalalim na ugnayan at koordinasyon ng mga kaalyadong bansa para sa seguridad sa rehiyon. Samantala, mahigit 100 sundalo mula Philippine at US Army ang nagtapos sa matinding Jungle Operations Training Course o JOTC sa Fort Magsaysay kamakailan. Nakatuon ito sa kakayahang mag-operate sa masukal na kagubatan gamit ang HW Helicast insertion na nagpapalakas ng kakayahan sa harap ng mga hamon sa seguridad. Nagsimula ang Commission on Human Rights o CHR ng sariling investigasyon ukol sa pagpatay sa veteranong mamamahayag na si Juan Johnny Dayang. Binaril si Dayang sa loob ng kanyang tahanan sa Kalibo, Aklan ng isang hindi pa kilalang salarin noong nakaraang Martes. Sa pahayag ng CHR, ang investigasyon ay bilang bahagi ng kanilang commitment na magtaguyod ng mas ligtas na kapaligiran para sa media workers, kaya nagpadala sila ng hiwalay na team para sa independent na investigasyon. Hinimok din ng CHR ang mga miyembro ng media na agad i-report ang anumang insidente ng banta, harassment at pag-atake sa pamamagitan ng ALISTO, Alert Mechanism, isang inisyatiba upang mapalakas ang pagsuporta sa kaligtasan ng media. Ang Philippine National Police o PNP ay bumuo na rin ng isang espesyal na task group upang magsiyasat sa kaso katuwang ang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS. Ngayong araw, Mayo 6, 2025, matagumpay na na-deliver ng Commission on Election ang unang batch ng official ballots para sa National Capital Region mula National Printing Office sa Quezon City. Dinala ang mga balota sa mga City Treasurer's Office ng mga lungsod ng Caloocan, Marikina, Pasig, Valenzuela, Quezon City, Malabon, Navotas at San Juan. Ang mga balota ay ligtas na nakaimbak sa mga pasilidad at ipamamahagi sa mga electoral board bago ang halalan sa Mayo 12. Ayon sa COMELEC, bukas Mayo 7, i-deliver naman ang mga balota sa natitirang lungsod ng munisipalidad sa NCR, kabilang ang Maynila, Makati, Taguig, Pasay, Muntinlupa, Parañaque, Mandaluyong, Las Piñas at ang munisipalidad ng Pateros. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.